Here we go again sa ating part 2 ng ating part 5 CSS course, which tackles about background properties na may kasamang image, color, and gradient. So itong tatlong to, itong values na pwedeng gamitin para makapag-set ng background as an image, as a color, and gradient. So let's start. So in CSS, the background property allows you to control an element's background image, color, and gradient. Let's start sa color. So sa color, sets a solid background color font for an element. So let's try this one. Alright, I already have created here a sample file for you guys, and I think you can create another file na lang instead of using our previous example para mas masundan natin step by step. So kapag image, our color, una, background, and then RGB. Okay, bakit hindi siya visible? Number 1, wala namang laman yung ating element na content. Ayan. So instead of RGB, Xcode labeled colors na lang. Ayan. So kapag-set tayo ng color as our background. Background image, siyempre, adds an image as a background. So paano to? So kumuha na ako ng isang example image. Pwede rin kayo kumuha sa ibang sources. Pwedeng mag-download kayo sa internet. Kayo bahala. Alright, so paano maglagay ng background image sa ating CSS or element? Let's try. Now, sa paggamit ng image as a background, nag-download ako ng sample image sa internet. Pwede rin nyo rin gawin para makasunod kayo or less hassle na. So, gagawin natin yun. Kuha natin yung class. Then, background. Tapos, gagamitin natin function is URL. And then, para hindi na kami hirapan, ilagay nyo yung image nyo kung saan located yung HTML file nyo. Para hindi na kayo mag-rerouting na tinatawag. So, ang image ko, ang pangalan ay image.jfif. Ayan. So, kung papansin nyo dito, putol. Or at least putol. Dahil ang ginamit kong image dyan is dapat medyo rectangular yung itsura niya. And then hanggang dito siya sa dilaw na to. Nakikita nyo. Pero kung papansin nyo, meron siyang karugtong dito. Meron siyang parang naulit niya yung image. Dahil yan sa effect na repeat default property or repeat default value ng inyong background image. So, para matanggal yan, gagamit kayo ng tinatawag na background repeat. Yan, no repeat. Then, increase natin yung size or yung height ng image natin. Background size 300px. Yan. So, natanggal yung dito sa gilid or yung umulit na image. Ang nangyari, na-retain yung isang image lang na ginagamit natin para siya nagpa-function na image element. So, paano natin yan may increase? I-increase natin yung buong image element. So, height would be 300px. Yan. So, nangyari, nag-increase yung ating height ng image element. Ngayon, paano naman natin isasagad yung image natin na to hanggang sa height ng ating, or let's say width and height ng ating element? Ang gamit tayo ng background size, then cover. Ibig sabihin ito, yung image, sasakupin niya yung width and height na nakaset sa iyong
element. So, pag ni-refresh, ayan. So, ganyan mag-set dynamically ng iba't ibang height and then cover and then no repeat. Yung no repeat, hindi mo na kailangan yan. Dahil nga, kinover mo na ng image yung width and height ng iyong element. So, ganon sa background image. So, let's proceed. Background gradient naman, you can use linear or radial gradients. Itong linear and radial gradients natin, meron akong separate topic for that. I think it was third or fourth topic natin yan. Pero papapyawan ko siya ngayon kung paano nga bang maglagay ng linear and radial gradients. So, let's start. Now, sa gradient linear natin or linear gradient, pwede ka mag-set na degrees, yung value, and then pwede ka rin naman mag-set na labeled value. So, paano yun? Lagay tayo din ng background image or background. Yan. And then, linear gradient. Tapos, so, merong iba't ibang direction na tinatawag. So, yung labeled or yung direction, pwedeng to top. Wait lang. Lagyan ko dito. Pwedeng to top, to bottom, to left, to right, and then pwede ring diagonal na to bottom left and to bottom right. Ayan, so ganyan yung iba't ibang labeled value na pwede mong gamitin sa linear gradient function. So, let's say to left. Tapos, syempre, yung next two values mo is yung colors na gagamitin mo na paghahaluin mo sa gradient. So, let's say blue and then red. Then, let's refresh. Ayan. So, to left, ibig sabihin, yung left is red and then yung right is blue. Alright, so pag to right, yan, baliktad naman. Okay, and then to top, yan, and then try natin diagonal to bottom left. Ayan, diagonal yung naging itsura niya. So, ganun mag-set ng iba't ibang values ng ating linear gradient. So, paano naman pag radial gradient? Pag radial gradient, syempre, pwede yung word na at top left. Yan, radial yan. Then, at bottom left. Ayan, so nagmix yung ating linear and then radial dito sa bandang right side or bandang center siguro to. And then, pwede din yung circle or nasa center yung iyong gradient. Ayan, so nag-start siya sa blue, napunta siya sa red. Ayan. So, try natin dito at bottom left sa linear gradient. So, hindi siya gagana sa linear gradient. Sa radial gradient siya. Pag at. So, pag 2, pang linear gradient siya. Pero pag ginamit natin 2 sa radial gradient, hindi rin siya gagana. Alright. So, ang pinagkaiba ng radial, pagdating sa first parameter niya, yung radial, ang ginagawa niya, yun yung tinatanggap ng radial gradient as fixed or labeled value or labeled word na tatanggapin ng ating function. Pag linear, gamit siya ng 2 word and then yung direction. And then merong isa pang gradient na papapayawan ko lang din, yung conic gradient. So yung conic gradient, rotating gradients lang yan mula sa center. Lalakayan natin to.
background conic gradient. Then from 0 degrees, red, blue, green, yellow. Tapos height 500 px. Fresh. Yan. So, ang naging itsura niya, from center, hinati niya sa iba't ibang kulay yung iyong gradient or yung iyong mga kulay. Pabilog siya. So, parang cone yan na may iba't ibang kulay every side. Then, kasi pag tinayo mo yan, magmumukha siyang cone, kaya conic gradient yung tawag. Alright? Ito naman, mga combining gradients lang to. So, combining background image and gradient. So, let's try this one. You can layer a gradient over an image. Let's try. So, dito ang gagawin natin. Gagawa tayo ng additional element. Yan. Tapos, copy natin to. Instead of RGB or labeled color, ang lalagay natin syempre is RGBA para may opacity. Background linear gradient RGBA 2.5 tapos opacity niya 0.05 RGBA din yan. Tapos kama ka dito refresh. Higyan natin ang height. Supply natin yung nilagay natin kaninang size. Ayan. So, nakita nyo, ang nangyari dito, merong parang overlay gradient yung ating image na background. Ganyan mag-combine ng linear gradient at image. Pag radial gradient naman, same din yung magiging syntax niya. Siyempre, baguhin mo lang yung syntax na ginamit mo dito sa instead of linear, gradient yung gagamitin. Alright? And then last one for our lesson. Alike kapag pinag-iwalay-hiwalay natin yung mga properties and values sa magkakaibang line, pwede natin magsama-sama yung lahat. Although, mas mahaba, pero optimal naman yung paggamit niya dahil you are using one line of code or one syntax para sa lahat ng iyong background na gagamitin. So, paano yun? Let's say, we use our example. So, gaya ng example natin na to, meron siyang cover na naka-separate line na background size property. Para mangyari yan na maging isang syntax na lang, gaya lagay natin sa line 30, ang format kasi ng shortened syntax niyan is number 1, kung no repeat ba siya or repeat, kailangan merong no repeat value pa rin after your gradient or yung ginamit mong URL or image or mapa color man yan or mapa gradient. So dito kung papansin nyo, yung background size niya naka-separate line. Gagawin natin, pagsasamahin natin siya sa line 30 para maging isang line of code na lang siya. Okay, ang hinihingin second value nito after
your image or background type, mapa-image man yan, color or gradient, is yung no repeat or repeat. Yung mga repeating values, meron kasing repeat x, repeat y, ang tinatawag. Yan. Tapos, sa third value, center the slash cover. I think hindi gagana yung cover alone for some reason. Pero kapag ka-center nilagay natin, let's try. Ayan, nasa center siya. Pero pag cover, hindi siya gagana. Ayan o. Pero pag both, center and cover siya. So, ganyan yung shorthand syntax or yung one line of code na napakahabang pag-set ng background property. I hope you get something from this video. And this is how we format our background based on different types. Alright? So, tapos na ang ating part 2 ng ating CSS course part 5. Okay, marami kayo natutunan. Dako na tayo sa next part.